Alam mo ba na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, halos 6 sa 10 Pilipino ang walang ipon? Kapag tight ang budget, ang madalas nating iniisip, paano ako magtatabi ng pera kung kulang na nga? Pero teka, hindi imposible. Narito ang mga tips para makapag-ipon kahit maliit ang kita mo. Hi, I'm Gian ng iPro Cooperative at naniniwala ako na kahit tight ang budget, may paraan pa rin para makapag-ipon. Hindi ito tungkol sa laki ng kita mo, ito ay tungkol sa tamang diskarte. Sa video na ito, magbibigay tayo ng practical tips na backed by data at experience para matulungan kang magtabi ng pera. Alam natin na ang pera ay laging kulang kung walang plano. Kaya narito ang 3 tips para makapagtabi ka ng pera kahit tight ang budget mo. Tip number 1, gamitin ng 50-30-20 rule para sa budgeting. Ayon sa mga financial experts, ang 50-30-20 rule ay isa sa mga pinaka-effective na paraan para hatiin ang kita mo. 50% ng kita mo ay para sa needs, for example, renta, pagkain, kuryente. 30% para sa wants, for example, libangan or dine out. At 20% ay para sa ipon at investments. Scenario example, kung kumikita ka ng 15,000 kada buwan, 7,500 ay para sa needs, 4,500 para sa wants, at 3,000 para sa ipon. Sa ganitong paraan, may structure ang gastos mo at sigurado kang may naitatabi. Data highlight. Ayon sa isang survey ng BSP, ang mga Pilipino na may structured budgeting ay mas mataas ang chance na magkaroon ng ipon kumpara sa mga walang plano. Tip number 2, gumamit ng envelope system para sa gastos. Kapag tight ang budget, kailangan mong maging hands-on sa tracking ng expenses. Ang envelope system ay simple pero effective. Maglaan ng isang envelope para sa bawat kategorya ng gastos mo, tulad ng pagkain, transportasyon, at ipon. Kapag naubos na ang laman ng envelope, stop spending. Scenario example, si Carla, isang single mom. Ginamit ang envelope system para i-track ang gastos niya. Sa halip na mag-over budget, nagawa niya maglaan ng 1,000 pesos kada buwan para sa emergency fund. Data highlight. Ayon sa financial psychologists, ang paggamit ng cash-based systems tulad ng envelope method ay mas effective sa pagkontrol ng overspending kaysa paggamit ng credit cards. Tip number 3, maghanap ng financial tools na pwedeng magtrabaho para sa iyo. Hindi sapat ang magtabi ng pera, kailangan mong palaguin ito. Gumamit ng mga tools tulad ng iPro 5-in-1 na nagbibigay ng dividends at patronage refund habang may kasama pang insurance at health coverage. Sa halagang 20 pesos per day, hindi lang ikaw nag-iipon, nag-i-invest ka pa. Scenario example, si Mark, isang entry-level employee. Naglagay ng 10,000 pesos sa iPro 5-in-1. Sa loob ng isang taon, kumita siya ng 2,000 pesos sa dividends habang covered pa siya ng insurance. Ang ipon niya ay kumikita kahit siya ay natutulog. Data highlight. Sa inflation rate na 6.6% noong last 2023, mas mabilis bumaba ang value ng pera kung nakatenga lang ito. Kaya ang pag-invest ay mahalaga para hindi matalo ng inflation ang savings mo. Sa iPro, kahit tight ang budget mo, hindi imposible ang magtabi ng pera. Tandaan, ang tamang diskarte at tools ang susi para sa financial freedom mo. Kaya magsimula ka na ngayon. Ang iPro 5-in-1 ay ang ultimate tool para tulungan kang mag-ipon, mag-invest at protektahan ang sarili mo. Sa halagang 20 pesos per day, mayroon ka ng investment, health coverage, insurance at credit line na pwedeng magamit para sa emergencies. Mag-comment ng iPro 5-in-1 o mag-message sa aming Facebook page para malaman kung paano ka makakapagsimula. This is iPro Cooperative at palagi nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.